Sabi ng iba, daw, pagka daw may baril ka, nakakaano daw yun eh, nakakapagpayabang, nakakapagpatapang. Depende po siguro yan kasi pagka talagang legal owner ka ng baril, ano eh, pag naiisip mo yung magiging consequence ng gagawin mo, maduduwag ka talagang basta bumunot kahit minsan sinasapa ka na eh. Parang yung nangyari doon sa Antipolo, yung nag-road rage doon. Kasi, although namaril siya nung oras na yun eh, pero mapapansin natin, kung talagang siya, meron siyang intent na manakot o mamaril, dapat nung hinarang siya, pagbaba pa lang niya ng kanyang SUV, dapat bit-bit niya na yung baril niya eh. Kung alam niya kasi na baka makasuhan siya, hindi niya nilabas muna yung baril niya, nakipag-usap siya. Kaya lang, ayun, pinagtulong-tulungan na nga siya. Inaawat na, ayaw magpaawat ng mga nambubugbog sa kanya. So, syempre, ang tao, hindi na dahil nasaktan siya dun eh. Alam mo yung physically, pero yung nasaktan yung kalooban niya na sa harap ng maraming tao, ginugulpi ka. Na hindi ka naman sanay ng ganun dahil lalong-lalo mo kung mayaman naman po yung tao na yun. Sa harap ng girlfriend mo o asawa mo, ginugulpi ka. Papahiya ka nun. Siyempre siguro, nagdilim na yung paningin. Hindi niya na nakontrol yung sarili niya. Pagbunot niya, ayun, patay. Inabaril niya. Pag sa ganun kasing sitwasyon, hindi mo rin kasi masasabi eh. Hindi mo masisisi rin yung tao eh. Pero kung nagpaawat sila, hindi rin mainitin ang ulo ng mga nakamotor, hindi sana nila sasapitin yung ganun. Pero hindi naman natin i-justify na tamang mamaril tayo ng kahit naapi tayo o nabugbog tayo ng ganun. Kasi paano ka naman tatapang? Sa batas natin, bunutin mo pa lang yung baril mo kapag ka may mga witness, lalo na nabidyohan ka, may kaso ka na, matatanggalan ka na ng lisensya. Kasi nasa batas, pwede mo lang siyang bunutin kapag ka inaatake ka na, pagsasaksakin ka na. Ang mahirap dyan, paano mo naman ma-anticipate yung gano'n na sino naman basta sasaksak na. Tsaka po sa batas natin, hindi mo nga malaman kung pag tinututukan ka na, pwede ka nang maunang pumutok eh. Ang malinaw po kasi niya dapat, masugatan ka muna, madaplisan ka muna ng baril, bago ka pwede gumante. Paano kung mapuruhan ka? Palibhasa po kasi ang gagaling ng mga senador at congressman na gumawa ng batas na yan. Kasi kahit po mga pulis, biktima rin po ng mga batas na yan eh. Kahit pulis sila, hindi rin sila basta pwedeng mamaril dahil magiging parang overkill daw. Dapat lagi raw merong maximum tolerance. Kaya mapapansin niyo po sa ibang mga video, yung ibang pulis, tinataga na, umiilag na lang eh. Sasaksakin, tumatakbo sila, umaatras sila eh. Hindi nila agad mabaril eh. Kasi nga po gawa po ng batas na yan, sila pulis na, lalo na po tayo. Once binunot mo po yung baril natin, pag binunot mo yan, siguraduhin mo lang na meron kang nakatagong pera pambayad sa abogado mo. Yan po ang magiging consequence niyan. Buti sana kung 10,000 lang ang magagastos mo eh. Ihanda mo na 100 to 200,000 na dahil lamang sa pagbunot mo ng baril. Kasi paano ko masasabihin na nakakapagpatapang pagka ganyan na magiging penalty sa atin? Saka pagka ka, legal gun owner ka, pag pumupunta ka sa range, diyan ka magkakaroon ng mga madaming kakilala na pare-pareho kayo ng gusto. So pag marami ka ng mga kaibigan diyan, syempre, mahihiya kang gumawa ng mali o labag sa batas kasi syempre, kakastiguhin ka ng mga yan, lalayuan ka nila. Meron ka dyan magiging kaibigan, kapag hindi ka na sumusunod sa rules and regulation,
iwasan ka na niyan. Pero sa totoo lang, mas matakot tayo dun sa alam mo may baril. Pero yan, hindi siya nagpo-post. Tahimik lang siya. Kasi yan talagang mga yan. Ewan natin. Once magkamali ka sa mga yan, tumanda ka rin. Pero yun ang iniiwasan kasi natin eh. Kasi sila may mga pera yung mga yan. Kahit makabaril yan, may pambayad yan. Kaya niya magbayad ng magaling na abogado. Pero pag mga kagaya natin na, yung kagaya namin, na hindi naman po mayaman, eh mabuting alam na po ng iba para just in case po. Mahirap po kasing mangursunada, mang-provoke ng kapwa. Alam mo na meron din naman baril. Kasi pag lumaban yan, pag umiral ang muscle memory niyan, mas bumunot po yan at nabigla. Nako, kahit hindi ka mapuruan, siguradong tatamaan ka niyan. Mas maganda po talaga na lagi tayong prepare. Meron tayong legal na firearm kasi ganito po. Sabi nga nung napanood ko sa Facebook, sabi nung isang pulis, mas mabuti na daw po na naandyan yan kahit hindi mo pa kailangan. Kesa kung kailan kailangan mo, wala ka madukot. Tama naman po yun. Ano ba naman kung magbayad kang every 10 years naman ng expiration. Tapos makakabili ka naman ng baril na kahit budget meal, 20,000, maganda na rin yun eh. O para kagalimbawa kailangan mo, may magagamit ka para protektahan ng pamilya mo at property ninyo. Kasi kahit pa sabihin na madali naman lusutan yung self-defense kapag ka nasa loob ng pamamahay mo o loob ng bakuran mo. Kaya lang, pagka nagamit mo dyan talaga, walang lisensya na baril, mahihirapan ka na ayusin yung kaso na yan dahil illegal possession of firearms yan eh. Hindi ako nagkakamali, meron diyang kulong 6 na taon pataas. Tapos syempre ngayon, hindi naman masusuhulan ng mga pulis kasi napakahigpit. At saka iba na po ngayon ng PNP. Iba na yung structure nila ngayon na maliban na lang kung sobrang lakas mo siguro. Kasi si Robin Padilla nakukulong eh. Yung bilyonaryo na si Norman Magusin nakulong eh. Oh. Sabi nila si Diwata nakulong din daw. Si Bong Revilla nakulong. Tapos ang pinakamamahal nating presidente na wala namang ginawang masama para sa bayan natin. Ayun. Nakukulong din. Tayo pa ba naman mga ordinaryo lang tayo ng mga mamamayan? Pag nahulihan tayo ng baril, naku, maniwala po kayo. Pagsisisihan po natin yan. Kung halimbawa po meron tayong mga namana o mga napulot o mga nabili, itago na lang po natin. Siguro kung talagang darating po na may papasok sa mga bahay natin, sa bagay, sabi nga ng mga abogado, mas mabuting magkaroon ka na ng kaso. Makakalaya ka din naman pag nakulong ka. Kesa naman paglamayan po tayo at ang pamilya natin. Kaya lang, pwede naman natin maiwasan yun eh. Na maipagtatanggol mo yung pamilya mo, yung sarili mo, na hindi mo na kailangan makulong. Sa kabila po kasing banda, sa batas naman po kasi, once wala naman pong insidente, wala rin naman po magiging kaso. Kung hindi naman natin nilalabas, katago lang talaga, ba't naman tayo huhulihin ng pulis? Di ba po? Tsaka isa-isang banda po kasi, kung nasa mabubuting mga kamay naman po yung sinasabi ng bawa, mga loose firearms, bawa mabuting tao naman. Ano yun eh? Kung ako man yung pulis, mas maganda nga yun eh. Basta pambawang pumasok dito yung mga hinayupak na mga NPA na mga yan, marami sila magiging kakampi para ipagtanggol yung ating komunidad.
Yan nga lamang, kahit pulis sila, pag ginamit natin sa hindi maganda, kahit pa sila kamag-anak natin, mahihirapan sila tayong tulungan nila tayo dahil kahit sila, under sila ng batas. Yun lang po. Kung marami pong tumaas ang kilay at hindi nagustuhan yung mga sinabi ko po sa vlog ko, pagpasensyahan nyo lang po. Yun naman po ay sarili ko lamang na opinion, paniniwala, at prinsipyo na naman ako din naman po dun sa mga ibang mga mas nauna na mga legal gun owner na nakakausap ko po at nakakasalamuha. Yun po, maraming salamat po.